Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sinabi ni Larry Gadon, no? Secretary Larry Gadon for Poverty Alleviation. Yung may bansag pala kay Speaker of the House, Martin Romualdez. Ngayon ko lang ito nabasa mga kababayan. No? Mamaya mababasa natin ng isang article. Bakit parang tinawag siya na ganito? At meron pong isang TikTok video na nakuha natin, no? Naglilibot din tayo sa TikTok, no? O TikTok, kung bahala kayo kung anong banggit nyo dyan. Tungkol po dito kay Senator Robin Padilla. Ewan ko lang kung latest ito o matagal na ito, pero gusto ko lang marinig ninyo yung kanyang saloobin tungkol dito po sa China, no? At yung parang ano ba yun? Kagutuman? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers, at ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa ating video premiere sa chat box, sa mga moderators at masugid nating mga kasama sa ating video premiere. No? Kung di ko na po kayo mababanggit, pasensya na po, no, sa dami ninyo. At ganito na lang po magiging linyahan natin ngayon. Your honors, hindi ko na po maalala. Wala na yung no comment. Kasi may nag-comment. Yun nga lang, hindi ko na po maalala. Okay? So, eto lang po yung mababanggit natin tulad ni Ate Marie Cris Hernandez, si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora, sa kasama nila Kai at Elora sa kanilang Simply Talkies Vlog Department. Sa buong Palawan po, sa Zambales, sa Norte, sa buong West Philippine Sea Warriors, no? Mabuhay po kayo. Shout out po lahat sa inyo. Kay Aichang, kay Miyu, kay Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, Bet M, kay si nakalimutan ko. Mami B, Mami Peng, si Ate Mighty Baisa, si Maritel T, Priscilla Acepcion, Nilda Arceo, Nindita Umali, si Lucana Kana, Carclea Hatori, si Lorna Rafael Mohamed, Red, Danny Reynado, RN 2 cents, at yung iba pa po na hindi ko na talaga mabanggit-banggit, si Malditang Lola, si Mama Lu Parker, Jean Jagers, Virgie Pamposa, si Lorena Narpeo, Nerpeo, whatever, no? At yung iba pa, no? Shout out lahat sa inyo. So, yan po, may tumawag na naman. Lagi po yan, everyday, laging may storbs. At pumunta naman tayo doon sa mga ating mga sinusubaybayang mga vloggers, influencers, no? Shout out natin sila, si Carclea, si Mami Peng, si Munting Tinig, si Alibugha, si Mike Cervera, Mike Abe, Mark Ramos. Sino po ba yung mga letter M na ito? Si Papa Trix TV, si Derek Freddy, pinanonood ko yan, si Maestro Paul, no, saka si JIL Review TV. Si Sir Boyet Antonio, pinanonood ko rin, saka si Sam D, The Adventures, yung pinanonood ko po yan, no, baguhan lang yun, no, na nagbablog. Okay, so yan lang po. At punta na po tayo dito, meron po tayong mga videos, dalawa kay attorney kay Secretary Gadon at isa kay Mr. Wonderful Tonight Senators. Okay? Tungkol po ito sa kagutuman. At yung kay Robin about China at kagutuman. No? Paano tayo gagawing gutom ng China? Okay, so unahin natin itong balita, itong video sa PTV4. Naalala ko kasi yung PTV4, no? Paghahalatang you were born yesterday, ha? PTV, no? O tama naman pala ako, PTV4 naman pala eh. Yung iba. Sorry naman, si Carclea lang yung sabi kong lola eh. Ikaw talaga, Carclea, nakakahawa ka. Ay, naku, visit. Ulitin ko po si Carclea. Laking kumbento po yan. Okay? So, eto po. Saglit lang itong video na ito. Nasa 11 milyong pamilya ang nabawa sa bilang ng mga mahihirap sa bansa. Ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, mula sa 24.7% noong nakaraang taon ay bumaba sa 23.4% ang poverty rate sa bansa.
Nakikita naman ni Atty. Gadon na malaki ang ambag dito ng pagbubukas ng ekonomiya at mga programa ng Pangulo na lumikha ng mga trabaho at pataasin ang food supply. Habang nakikita rin ng Presidential Advisor na makakatulong din sa ekonomiya ang pagpapakilala ng pagsasaka sa mga kabataan para mapalago pa ang agrikultura ng bansa. Aside from the continuous programs on TUPAD and the other social protection programs of the government, ay nagkaroon pa ng panibagong project ang DSWD, yung tinatawag nating food stamps. So yung talagang mahirap na talagang dati hindi makabili ng pagkain, lahat naman sila ay nabibigyan ng assistance. So yan po, no, pinaliwanag ni Attorney Larry Gadon. Secretary Larry Gadon, no? Marami pong programa ang gobyerno through DSWD. Ito nga pong huling-huli, itong food stamp. I think magpo-full roll out na sila nitong July, no? Kaya they're streamlining their yung kanilang mga talaan kung sino pa talaga ang nararapat mabigyan ng food stamp. Mahalaga po 'yan, yung food stamp. Malaking tulong po 'yan sa talagang below poverty line, no? Yung hindi maka-afford makakain, maski na makainom lang ng konting mga gatas, cheese, no, keso, ganyan. Dito po meron po niyan, 'di ba? Yung mga nandito po sa California, no, correct me if I'm wrong, no? Meron po kasing tinatawag ditong Women, Infant and Child. Yung WIC, WIC program po 'yan. Yan po yung sa mga nanay, kababaihan na merong mga anak at mga maliliit na anak, mga sanggol na hindi kayang tustusan ang kanilang mga anak at yung sarili nila, no? Nagtatrabaho nga sila pero hindi po sapat yung kinikita nila. Parang yung tulad sa yung AKAP program, no? Yung kine-question ni Amy Marcos, ni Bato at ni Ejercito. Yung AKAP, that is below 25 or 23,000. Bibigyan pa rin sila ng ayuda kasi hindi nga sapat sa taas ng bilihin, no? At ano pang mga pangangailangan nila. Ganon din po dito. Yung iba nga dito talagang walang trabaho yung tao, i-assess at bibigyan ng karampatang ayuda through WIC, WIC. Yan po, minsan vouchers yan, no, voucher, o minsan, yan po ay nasa card na, parang debit card na dito. Dati, nakikita ko yan, yung may mga coupon sila, mga vouchers, no. Ngayon, sa mga groceries, o whatever, meron pong section dyan na, ito lang yung mga WIC na mga pwede nyong kunin, no. Meron po, may mga programa po maganda. O ano sabi, bumaba ang poverty rate. Di masaya. Ngayon, wag naman sanang umasa ng umasa lahat dyan sa ayuda ng gobyerno ang mga tao. Wag kayong umasa. Dapat hanap pa rin kayo ng trabaho. Maski na yung mga lolo't lolo nga, nakikita pa natin nagtatrabaho sa Jollibee. Kaya kudos po sa Jollibee, di ba? O, pa-Jollibee naman kayo dyan. Paano maski na isang yum burger lang, Jollibee. No, padala naman kayo ng coupon sa akin. Paano ipapadala sa iyo, Tokis, na hindi nga nila alam ang address mo dyan? Diyan lang po, 123 ABC Street. O, Kayumanggi, California, USA. Ang kulit no? Ang kulit mo, Tokis. Sira ulo ka talaga. Ay, ewan ko, no? Salamat naman kung merong tutulong sa atin, di pagpalainawa kayo ng Diyos. Pero hindi po tayo nanghihingi. Kaya nga po yung sinasabi namin ni Elora na if we can give back to you guys, no, a small portion of our kinikita natin dito sa YouTube, kung yung mga videos natin isang video aabot ng 50,000 views and more, ayan, may kita na yan, no? Kaya po yung mga vlogger influencer na ang mga views ay umaabot ng 50,000 and above, ay, ang lalaki po ng kita niyan. Sa ads lang yun, ads lang, ha? Hindi po kasama dyan ang membership nila, hindi kasama dyan ang mga pakulay. Yung ads lang nung video na yun, aabot ng 50k and above views, ay, malaki po yun. Lalo pa hindi kayo nag-i-skip ng ad. Mag-skip na kayo ng ad pag yung ads ay 30 minutes and beyond. Hindi yun ang pinanood ninyo dyan. Kung pinanood ninyo yung content ng video, kung pwede nyo nang i-skip yan, 10 to 15 seconds, pwede na yan. Meron ng 0.001 cent. Paano mo alam yun? Binabasa ko po Nag-a-analytics po tayo, no?
Kaya kung maaari, i-share nyo ng i-share yung video natin, i-like nyo ng i-like, i-share, comment kayo dyan, no? Para bawat video na i-upload ni Tokis, no? Mapanood ninyo, mag-skip man kayo ng ads after 10 to 15 seconds, pwede na yan, no? Para at least may views, may konting kita, isi-share natin sa inyo, no? 50-50 tayo. Ganun po, magpapa-Gcash tayo once in a month kung meron tayong video o videos na umabot ng 50k above. Yan, oh. There? Oh, di ba Kai? There? Kai? Oh, si Kai, malaking tulong po yan si Kai, kaya pasalamat po ako kay Kai. No? Next, ito po yung another video na kung saan sinabi ni attorney ni Secretary Gadon na haka-haka lang ninyo yan. O eto po, salamat po sa News 5 Everywhere. O, video po to sa Twitter, nakuha ko. Okay? Sana ang ating mga kababayan ay patuloy na suportahan ang Marcos administration sapagkat sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, Jollibee, McDonald's, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakapaka-traffic. Anong ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse, maraming nakakabili ng sasakyan, which means maganda ang ekonomiya. So yung mga nagsasabi na hindi maganda yung pamamalakad ng administrasyon, ano yan, mga dati nang naninira yan. Kaya huwag kayong maniwala sa kanila. Napakaganda ng pamamalakad ni President Bongbong Marcos at napakaganda ng ating tinatahak upang mapaganda ang kinabukasan ng ating bansa at ang kinabukasan ng ating mga susunod pang henerasyon. O yan po, mga kababayan. Sabi niya, napakaganda ng ekonomiya ng bansa. The purchasing power, no, makikita nyo doon sa example niya sa malls, sa mga fast food, sa mga Jollibee at yung mga nagdadamihang mga sasakyan. Di ba? May pambili nga kayo ng motor. Yung iba may pambiling bagong sasakyan. So, dumadaloy naman. Yun nga lang, siguro yung iba talagang just to give the narrative, tulad nung kampo nito, di ba? Gutom ang Pilipino. Di ba? Yung sabi niya sa mga rally nila, gutom daw, attorney, Secretary Gadon, gutom. Pero napahiya po si Prime Minister ni Baal, yung kaninang video, yung prior to this, di ba? Bumagsak ang poverty rate. O ibig sabihin, may pagkain ng mga Pinoy. Kung gutom ang mga Pilipino, edi sana lahat yan malnourished. Nagsasabing gutom ang mga Pilipino, gutom. Ha? Wala namang binigay na datos. O ang gobyerno, ngayon lang, nagbigay ng datos. Bumagsak ang poverty rate. Di ba? Kaya tama po. Sino ba yung nagsabi? Panood ko, sino ba yun? Amen. Your Honors, hindi ko na po maalala. Si Senator Trillanes, di ba sabi niya, si Duterte, pathological liar. Di ba? Ai Chang, Kai, at Dai. Oh, Dai, tawagin mo si Kai. Sama mo si Ai. Di ba? Ang gobyerno naglabas datos. Bumagsak. Pinakita natin sa video. Si Duterte, potangina, gutom ang mga Pilipino. Oy, ako nag-inchik tayo. Sorry naman, Maritel, sorry. si Maritel, nahihiya ako kay Maritel kasi siya buti na lang malawak ang kanyang pangunawa. She knows how to extend her brain. Di ba, Maritel T? Gusto mo mag-T? Mahilig ka ba sa dalawang T? Ano bang flavor ng tea ang ginagawa mo? Ay, pasensya naman, Maritel. Ano lang kita, inaasar lang kita. Huwag kasamang maasar sa iyong kabrad. Di ba?
O, balik tayo kay Duterte. Di ba napanood nyo yun? Putay na, gutom ang mga Pilipino. Sige nga, kausapin mo nga yung mga yan. Yung mga nanonood sa inyo, tanungin mo, gutom ba kayo? Dahil makita mo, kumakain ng yung burger, may drinks, yan ba yung gutom? Magpakita kayo ng ebidensya. Magdala kayo ng isang grupo na talagang gutom sila. Yung mga itsura nila yung parang nandun sa Africa, yung mga nakakulantoy na lang na ganun, wala na talagang makain. Puta. Saan mo nakita yan? Sa Davao? Doon sa lugar nyo, sa Davao City, maraming gutom, kaya mo sinabi, gago. Yang mga yan nga lang, pagkatapos ng rally, ito na po pagkain nyo, Jollibee, McDonald's, Chuking. Uy, kayo naman, baka naman may kupon dyan sa cooking. Di ba, Mami Peng? Si Mami Peng nga, pagkatapos nung kain na sila ng Jollibee. Di ba, Mami Peng? Gutom daw, gutom. Tumingin nga kayo ng mga Pilipino dyan. Ang lalaki nga ng katawan, natatawa eh. Ayan ba yung gutom? Anak na, si Tokis lang ang gutom kasi ako po ay may tinutusok na gamot para hindi ako makaramdam ng gutom. Kaya nga namamayat ako eh, di ba? Di ba, Carclea? Tusok mo na rin yung mamamayat na tayo pare-pareho. Wala nang lechon-lechon. Ano sabi ni Sekgat doon? Haka-haka lang yun, no? Pero sa akin po kontrahin ko lang yung una niyang sinabi. Hindi porket nagpupunta ka sa mall, may purchasing power ka na, may pera ka. Hindi po ako, kung gusto ko lang magpalamig, mag-chicks viewing. Pasensya naman. Punta ako ng mall. Bakit? Titrip lang ako. Titingin lang ako magaganda at sexy. Manyakol. Di ba, Tony? Wala nga akong pambili. Di ba? Kaya nga walang girlfriend, walang pambili, walang panlibre. Nung kolehiyo no? Huwag kang mag-girlfriend Wala allowance. Wala. Punta ako mall. Papalamig lang. Diyan sa Harrison Plaza. Hindi makapunta ng Mega Mall, layo, walang pamasahe. Sabit na nga lang ng Harrison Plaza Yung jeep, di ba yung, paano ba yun? Saan ba dumada? Kalimutan ko na, Your Honors. Di ko na po maalala, pero yung Harrison Plaza, baka buhay pa yun. Doon lang kami. O kaya, punta ka lang dyan sa, yung UP, makikatabi school yan Women's. Yan ka na lang. Okay, ito, uwian na sila, labasan na. Mga manyako lang po siya. Di ba, alibuga? Mami B. Sama ka sa amin, Mami B. Mag-window shopping kami. Si Mami B. Nag-window shopping. Nagpa-picture sa window. Nakita mo may dala-dala siyang bag. Ayan ba yung window shopping? Mami B. Anong ginawa mo dyan sa San Diego? Sa Ross, Nagpunta siya sa Ross? Siguro si Mami B, Ilocana yan. Shopping sa Ross? Dress for less. Mami B. Naku, yari na naman ako kay Mami B. No, namimiss ko yan si Mami B. Busy po si Mami B. No? So, isipin ninyo. Yung nagsasabing, si Itok. Di ba sabi niya, kahirapan, kagutuman, leche. Yan. Anong sabi ni Larry Gadon? Haka-haka lang yan. Yung mga nagsasabi niyan, mga Di ba? Sila rin yun. Di ba? Kaya huwag kayong maniniwala. Maniwala tayo kay Sek Gadon. Kasi yan may datos. Sila. Tangina, gutom ang mga Pilipino. Tangina, ikaw nga, di ka nga gutom Ibig sabihin, di ka Pilipino. Di busog ka. Ay. Tawa-tawa na lang tayo mga kababayan. No? Kaya huwag kayong maniniwala doon. May mausig-usig na naman nga daw sila. Putangina nila. Eto. Punta tayo dito. No? Meron po na tinatawag na Mr. Rice. Sa Tagalog, Mr. Bigas. O baka alibugha, magkamali ka ng sambit, Bigas. Hindi malumanay. Alibugha, sabihin mo ang bigas ng malumanay. Hindi yung maragsa. Sige nga, Ai Chang, sabihin mo nga yun. Di ba? Ito po sa Manila Bulletin. Mr. Rice Romualdez leads aid distribution in Cagayan de Oro. Tinawag na Mr. Bigas si Speaker. Bakit?
Kasi nag-distribute pala siya ng bigas diyan sa Cagayan de Oro. Kaya naman pala Mr. Bigas no? Coinciding with the launch of the bagong Pilipinas Servicio Per in Cagayan de Oro, House Speaker Martin Romualdez has showed once again that he lives up to his Mr. Rice moniker. Oh, wow! Nong Martin, bakit ako di mo binibigyan ng bigas? Mahal-mahal sa seafood. Noon lang isang araw, nagpunta kami doon, no? Tinyek ko yung 25 pounds, 40 pounds na bigas. Ay, Diyos ko. Halos murahin mo. Ang mahal On Thursday, May 16, some 3,000 beneficiaries received 1,000 pesos worth of 25 kilo premium rice and 2,000 pesos worth of cash assistance under the cash and rice distribution program. Isa po ito sa programa ng ating mahal na Pangulong Marcos para labanan ng gutom. O, tignan mo, Duterte! Ikaw, anong ginawa mo pang laban ng gutom? Ha? Nasaan yung 41 billion? Nasaan yung 52 ba o 51 ang hilig nyo sa 1, no? Tayong-tayo ba? Bastos! Di ba si Sara? 125 million. Si Pulong, 52, 51 billion. May 1. Tapos 41 billion. Putang ina, milyon at billion, hindi lang ng libo. Ha? Tayong-tayo ba? Tayong-tayo? Ano ang tayong-tayo sa'yo, Duterte? Gumamit ka na ba ng blue pills? Hindi. Baka yung inaano lang ni Rapi Tulfo, ano yon? Yung ano niya? Rubas! Ayan labanan ang gutom at magbigay ng tulong sa pang-araw-araw na gastusin ng ating mga kababayan, lalo na yung bahagi ng ating mga vulnerable sector. Ito po ang ikinakagagalit ng mga Dutards. Yung mga balahura supporter ng Duterte, galit na galit sila dyan. Bakit? Ayaw nila na makakatanggap ng tulong ang mga kababayan natin kasi hindi nagawa yan ng kanilang poon. Biruin nyo, matatapos lang ang 2 taon ng Pangulo pero ang dami nang naitulong. Si Digonggong, 1. Anong yung 1? 1 tanga. Balang magalit dito ang mga Duterte. Di, content nyo ako. Totoo naman, maglabas kay ebidensya. Ha? Ito, ebidensya namin, binabasa ko. Distribution of aid in Cagayan de Oro through bagong Pilipinas Servicio Per. Si Ninong. Nong, sige, tuloy mo yan. Tuloy nyo lang po yan, mga congressman na sumusuporta sa programa ng ating mahal na Pangulo. Mabuhay po kayo at pagdadasal namin na sana mawala na ang Senado, kayo na lang. Di ba, Ai-chan? Ito naman si Manong, nakasimangot. Nakadilaw, tingnan nyo. Manong, ba't ka nakasimangot? Wala kang jirjir. Sorry naman po, no? Nang aasar na lang tayo sa mga Duterteng tae dito, no? Okay. Okay yan, Nong, ha? Good job, good job. Yung mga gusto pang kumontra dyan, mamatay kayo sa inggit. Di ba? Wag nyo na, ayoko na magmura kasi kawawa naman Baka hindi na ako tanggapin sa langit. Mapunta na ako kay Duterte sa impyerno. Yari na. Baka paluin ako lalo doon ni Duterte ng cactus. Sabi siguro sa akin ni Duterte, ito, si Toki, ito yung bumabalahura sa atin. Tara, bugbugin natin. Uy, mahal pa rin ako ni Lord. Di ba, Elora? Lagi ko nga kinakanta yung goodness of God Napakinggan nyo na ba yun, mga kababayan, kaibigan? Ang gandang awit nun. Kung minsan nalolonely kayo, you want to communicate with God, kantayin nyo yung awit na yun. Search nyo sa YouTube. Bethel Music, Goodness of God. Ang iksing lang yan, pero napaka-powerful. No? Maiiyak kayo. Yan. Nirecord ko nga sarili kong boses. Yung pala, narinig ko, sintonado pala ako. Pero okay na. Okay na yun. Wala namang sintonado at magandang boses pagdating sa Panginoon. Sa tao lang, di ba? Kasi ang tao, feeling perfect. Yon. Tayo yun. Dapat lahat perfect. Di ba? Sabi nga nung isa dito. Perfect. Just like me. Yun. Nategi. Hindi pala siya perfect. Eto. Yung sinasabi ni Robin, pakinggan nyo. Kayo ang magbigay ng opinion. Ano ang take nyo dito?
Elora, Kai, kayo po ng mga bumoto kay Mr. Wonderful Tonight. Isa na po tayo doon. Yung mga nag-endorso kay Mr. Wonderful Tonight nung campaign, isa na po tayo doon. Talagang tinawagan ko pa nanay ko, kasi lista mo to. Pag di nyo to nilista, wala kay alawas. Ano yan? Tama yan. Ito. Yan yan. Minessage ko na. Ano naman ako, telegrama talaga ako eh. No? O, eto po. 2 minutes, pagtyagaan nyo na po. Salamat po dito sa TikTok user account, Pisyong30. Malamang 30 years old na siya. Imbis na inaaway natin ng China, magkaroon na lang tayo ng joint exploration sa kanila, sa West Philippine Sea. Bakit hindi na lang, sabihin natin sa China, bakit hindi na lang tayo mag-usap para sa profit? Huwag muna natin pag-usapan ng teritoryo kasi hindi tayo magkakaintindihan dyan. Diba? Pag-usapan natin yung kita. Magmuskito ka na dyan, bumutas ka na dyan, hindi naman natin kaya eh. Wala naman tayong kakayahan para bumutas, ma'am. Wala pa tayong kahit anong equipment dito para tayo ang bumutas. Ang China, sigurado, meron yan. E di tsaka tayo maghati. Kung ano ba gusto ng China, dahil ikaw ang namuhunan, o di kung gusto mo, 60 sa'yo, 40 sa amin. Basta pagkakitaan na natin siya. Huwag tayong masyadong maging matigas. Kung ang kumakalam naman na yung mga sikmura ng taong bayan. Diba? Mahirap maging matapang masyado nang gutom ka. Kasi yung katapangan na yun, nagiging pangsiraulo na yun. Kapag pinatigasan natin, baka ma'am, mga apo na natin, wala pang makinabang dyan. Kasi sila mahaba yung PC nila eh. Tayo ma'am, hindi. Oo. Ako naman, kung sana wala tayo sa krisis na to, na dinadaanan natin ngayon, pwede tayo makipagmatigasan. Sa akin, gutom na yung kababayan natin, ma'am. Trilyon na ang utang natin. Dapat matuto din tayo ng diplomacy, di ba? Kasi yung panahon ng katapangan, hindi ito yung oras na yun. Wala tayong isusukong teritoryo. Never. Huwag natin gagawin yon. Sa profit lang. Parang nagnegosyo lang tayong dalawa, ma'am. O sige, ano lang tayo dyan, butas tayo dyan, ha? O basta yung kita dyan, dahil ikaw namuhunan, 60 sa'yo, 40 sa akin. Ganon. Pero bakit tayo yung 40, hindi sila yung 40? Wala naman tayong puhunan. Oo, man. Napakapangit naman nun kung wala na tayong puhunan, ikaw pasiga. Parang. Ayan, mga kababayan. Parang lasing lang. Ano ba, lasing ka ba noon, ha? Mr. Wonderful Tonight, hindi ko alam kung kailan ito eh. No? Basta na-post lang, nakita natin sa YouTube. Actually, nakita ko po ito kay Mark Ramos, yung sinusubaybayan natin. No? Ngayon, hinanap ko po sa Twitter, wala po. Tinignan ko sa TikTok, ayun, nakita ko. Pasalamat naman tayo kay Boss Mark Ramos. No? Una kong tanong, lasing ka po ba nung time na yan? Mr. Wonderful Tonight. Ang gusto niya, no, makipagkasundo na lang tayo sa China tungkol diyan po sa West Philippine Sea, sa paghuhukay, pagmimina kung ano ang dapat imina diyan sa West Philippine Sea. Na sinasabi niya, wag mas sobrang tapang. Kasi pag sobrang tapang ka, parang baliw ka na nun. No? Napakinggan nyo, di ba? At gutom daw ang mga Pilipino. Hindi ko alam time kung anong ano yan. Ngayon, kung matagal na ito, ngayon, naninindigan tayo. Gutom pa rin ba ang Pilipino? Base doon sa pinakita ko sa inyong video kanina, yung una, bumaba ang poverty rate. So, pag bumaba ang poverty rate, hindi gutom ang Pilipino. Diba? Kukain at kakain yan. At ang daming programa ng DSWD para sa kanila. Kung ang rason mo ay para lang maapis ang mga China, so therefore, hindi mo nga sinurrender ang isla, ang soberenya. But still, you surrendered to their will. Kasi isa lang naman ang gusto ng mga yan eh. Ang sipsipin, ang kayamanan natin dyan sa West Philippine Sea. 60-40? 60 sa kanila, 40 sa atin? No way!
Wala tayong kagamitan? Ha? Hindi ka ba nagsasaliksik? Paano natayo yung malampaya? Sino? Chinese ba yan? O then, dapat meron tayong mga pang-drill na. Di ba? Isipin mo, hindi lang China ang merong pang-drill. We should not let them take advantage of us. We should be taking advantage of them kasi sila ang may kailangan. Ganun yun, i-milk mo ng i-milk. It should be our own interest first before their interest. So what kung wala tayong kagamitan? Sila ang nag-o-offer. Therefore, we have to milk them. Kunin ng natin lang lahat para sa ating interest tayong makikinabang. Hindi. Ang gusto mo, sila pa ang makakuha ng maraming profit kasi silang namumuhunan? So what? Diba? Sila ang nagkusa eh. Sila ang may interest. May interest din tayo pero nasa atin. Tayo dapat ang masunod. Hindi pwede. Kung ganun ikaw sa bahay mo, sa akin hindi. Ikaw ang may kailangan, ako ang dapat masunod. This is my house, this is my rules. Kung ayaw mo, then I will go to someone else. I will go somewhere else. Ganon. Di ba? Huwag mong ipangalaga na huwag tayong masyadong matapang. Ikaw nga, sobra kang tapang eh. Malamang hindi ka gutom. Di ba? Huwag masyadong matapang pag gutom. Ganun ba? Bakit yung mga idolo mo noong mga bayani, si Andres Bonifacio? Malamang nakikipaglaban niya noon sa Kastila, gutom din sila. Gutom din ang pamilya nila, pero nakikipaglaban pa rin. So, ibig pala sabihin, pag gutom na, wala nang dapat prinsipyo, ibigay na natin lahat, isurrender na natin lahat. Ganun po ba, mga kababayan? At yung sinasabi niyang, baka wala ng mga henerasyon na maano dito, ay talagang wala kung ikaw ay sumurrender dyan. Pinariringgan mo ang Pangulo na sobrang tapang ang Pangulo. Di ba? Sinabi niya yan. Talagang mas matapang ang Pangulo sa iyo kasi matindi ang paninindigan niya. At the same time, siya ang presidente. Kung ako sa iyo, Robin, magpresidente ka muna ng bansa bago mo gawin o ipagawa yung sinasabi mo. Di ba, mga kababayan? Nonsense. Hindi niya daw isusuko ang territory. Well, you already did. Because you give in to their desires. 60-40, alam mo ba yung difference ng 20%? Di ba? Wala akong pake kung sila ang may equipment. Wala akong pake kung sila ang mamumuhunan. What I do care is the interest of my country and my people. Magiging selfish ako dyan. Kasi bakit? Kayong may kailangan sa akin eh. You have to go with my terms. Di ba? Hindi yung kukunin ko ang terms ninyo. Kung ayaw ninyo, I will use someone or I will go to somebody or somewhere to do my bidding. Di ba? Ganun dapat. Huwag tayong yuyuko. Silang may kailangan eh. Hindi mo man lang sinabing 50-50? No way. I don't give a damn maski na silang may equipment. Di ba? We can always go somewhere else. Meron at merong mamumuhunan dyan kasi napakalaking halaga ang makukuha dyan. Ito lang binigyan lang natin ng kasi hindi ko na alam kung anong date ito nagsalita yung butihin ninyong wonderful tonight. Di ba? Hindi ganon, Mr. Robin. So sasabihin mo, bakit ikaw ba ay senador? Hindi. Ordinaryong Pilipino na alam ko naman ang bininaan nila sa akong pinagsasabi mo. Yung pinagsasabi mo, nonsense. Because you are caving in to their bidding. Hindi pwede. Kumbaga, ako nga ang boss tapos ako pa nga ayon sa gusto mo. I'm just gonna listen to you and then I will analyze it. Now, the way I analyze it, I will be on the disadvantage. Bakit? Hindi fair Ang usapan dito, sige mamuhuna nga, kailangan mo kami. Alam kong pakialam kung sa'yo ang kagamitan. Ikaw ang Kumbaga sa bidding, sa bidder, di ba? Lowest bidder wins. Pero yung lowest bidder with the quality equipment and quality service dapat. Ganun Tayo ang nililigawan Tapos, ikaw ang magki-cave in sa kanila. Kumbaga, kinuha mo yung highest bidder win pa. Di ba? Hindi naman ganun. Sa gobyerno, di ba, nagpunta ka na ba ng mga public bidding? Kumuha ka na ba ng mga ganon? Hindi pwede, mga kababayan. 60-40, sinasabi niya, hindi ko alam kung kailan ito Pero the way he thinks, no way. Para lang yung sinabi niya ni Xi Jinping kay Pangulong Duterte dati, di ba? Sabi niya, sige, bigyan kita.
Kung gusto mo 60-40 tayo. 'Di ba? Oh, ine-echo niya lang yung sinabi ng China kay Duterte. Kitang-kita mo naman, gustong-gusto sa pabor sa China. 'Di ba? Huwag kami, Robin. Maninindigan kami diyan sa West Philippine Sea. Kung gusto nila, inyo ang kagamitan, kung wala man kami, mamunang kayo. Pero sa amin ang kita. Sa amin ang malaking porsyento, hindi sa inyo. Kasi lupa namin yan Di ba? At ang trabahador dapat hati-hati. Hindi lahat inchik. Tulad nung ginawa nila sa pagpapatay ng struktura diyan sa ating bansa, yung 2 tulay lang. Inahire nila, pinapupunta nila sa ating bansa ay mga citizen nila. O, kita nyo yung point? Walang makikita, walang makukuha ang ating henerasyon, no? Future generations, kung ganyan lang lagi tayo, we always bow down. Hindi pwede. The president is not bowing down. Tapos may mga ganito tayo mga mababatas, ganun ang konsepto dahil lang gutom tayo. Yung mga ninununa nga natin, lumalaban maski nagutom Di ba? Hala ko ba, lagi na lang maging Bonifacio tayo. Bonifacio, atapang atao, di ba nga? Apugot autin, hindi atakbo Di ba? Oh, palagay mo ba, busog-busog si Bonifacio nung lumalaban siya sa Kastila? Hindi Sabagay, hindi naman natin alam yun. Hindi naman sinausulat sa ating Philippine history na si Bonifacio ay busog na busog sa mga steak, sa manok at baboy bago siya lumaban sa Kastila. Kumakain muna sila at tumutungga ng tuba bago lumaban sa Kastila. O, di ba? Ganun lang tayo Ay, nako. Ito ba yung mga senador na nakuha ninyo? Ewan ko lang, mga kababayan. Grabe, O, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.